everyone! Ayan, ito na nga yung papaya na hiningi ko kay Ate Ivan kahapon. Sobrang tamis, mga kabayan. Sobrang tamis po niya. Grabe yung tamis niya, parang kumakain ako ng asukal. So, good source of sugar ito para sa aking katawan. Kasi minsan lang tayo magkain ng mga matatamis. So, need din ng kaunting yung ating katawan para mabalance ba. Wala akong nakakain ng mga may lasa. So, ganito yung mga sa gatas yun. Tsaka wala nang lasa yung ating mga kinakain. Naglalagay ako ng konting asin pag nagluluto ako ng ulam, pero konti lang. Wala pa ring lasa, may lalasahan ka, konti lang talagang alat. So ayun na nga, pag nagluluto nga pala ako ng ulam, kasi iba yung ulam ko, iba din yung ulam ng mga bata, dahil hindi ako gumagamit ng mga pampalasa. Kung meron man, kaunting lang talaga, butil lang asin, siguro mga 10 pirasong butil, ganyan yung nilalagay ko sa ulam ko. Minsan wala, ganyan lang. So good source of sa ating katawan. Naghahanap talaga ako ng ganito pag umuwi ako dito sa tuburan, kasi dito lang ako nakakakuha ng libreng hinog na papaya dito sa tuburan. Doon sa Chila wala kasi mga tanim-tanim doon. So kahapon nga meron akong nakita kila Ate Ivan, hindi nila kinain, kaya hiningi ko. May isa pa doon, sayang, at na siya, kanang malambot na ba. So may isa pa akong, dalawa kasi yun. So may isa pa doon sa bahay nila Mimi, malambot na rin yun. So kailangan siyang kainin. Ewan kung kumakain ba yung mga bata ng ganito. Si Caleb, Caleb kumain ito. So pakain natin yun sa mga bata. Kasi may isa pa doon sa puno nila Ate Ivan ko. Sabi ko nga, wag muna yan kay masira lang ba. So hindi ko mauna pinapitas. And it's a third day nga, at laban na naman tayo. May makulimlim yung ibang parte ng langit. Saan kaya babagsak tong ulan. Nag-pray ako talaga na umulan na rito. Kasi sobrang na lang yung source ng tubig dito. Kila Lola, yung sa tabay nila, sa balon nila Lola, yun na lang yung source ng tubig dito talaga. May mga tubig pa naman sa mga balon-balon nila, nila yuyualan, pero kaunti na lang talaga, hindi na kaya yung supply ng mga balon nila. Thanks God at itong balon ni Lola ay malakas naman yung supply ng tubig. Kaya dyan kami kumukuha ng panghugas. Pero sila Manoy at Yoyo Alan ata ay doon sa ibang balon naglalaba. So ako dito ako naglalaba kila Lola. Nagpakuha lang ako ng tubig kay Loloy. Ayan. So yung ating paligid ay hindi pa rin na linisan ng talaga ng mabuti. Hindi pa nakuha yung mga damo-damo. Pakunti-kunti lang yung kaya namin eh. So, continue muna tayo. Kain tayo. Ang sobrang tamis niya talaga, mga kabayan. So, andito na ako ulit sa bahay nila Mimi. Tapos na nga ako maglaba. At napatulog ko na rin pala yung mga bata. So, i-check ko muna yung kanilang mga gamit. Ang dami na crayon. Oh, marami. Marami pala itong crayon si Caleb nung binili ko. May extrang damit. Dinadalhan ko kasi sila ng extrang damit just in case ba umihan sila doon or magpoop, mabasa, ganyan. Meron silang mga extrang damit. Wala palang lagayan tong ni crayon. Ay, bilhan ko pala sila ng pag nakapunta ako sa department, basta yung bilihan ng ba, kapunta kami sa palengke. Bilhan ko sila ng lagayan nito. So may storytelling ako sa inyo, mga kabayan.
Ito naman yung kay Liam. Ang init. Galing kasi ako inom ng gatas. Oh, may ekstrang damit din si Liam. Tig isang pares ba? Kasi alam niyo na po, yung mga age nila, hindi maiwasan na basa, rumihan, ganyan. Dinala ko rin pala yung coloring book. Saka isuli ko na pala to yung birth ni Liam. Ang init Tapos ko lang uminom ng na mainit na yan Lian, napay sticker nak. Pamaypay ito pag brown out, hindi ko na lang alisin sa bag ni to, mahirap pag brown out sticker. To? Yung color nila. So, alam mo, din umigas na. Palig sa kulak din. Wala mo rin. Ayun na upas na. Lugay na siyang bag. Hindi umigas. Hindi umigas. Mainit siya. Check natin yung mga works nila. May work dito si Caleb. Mga sulat nila. Yellow. Pakita ko sa inyo ha. Line tracing. Good lang itong kay Liam. Good job. Green. Keep up. Ito naman kay Caleb. Ayan, ito yung ipapagita ko sa inyo. Itong niya, yung work niya. So, kinausap ko kasi yung teacher nila ba. Ito kay Caleb din. Kinausap ko yung teacher nila. Kinumusta ko si Caleb kasi nga bawal pumasok yung mga parent doon sa classroom. So, nakakasaglit kami sa classroom pag snack time na nila. And then, kinausap ko yung teacher nila na kumusta si Caleb. Kinusta ko si Caleb. And then, natuwa ako mga kabayan sa sagot ng teacher nila, ni Teacher Eli. Sabi niya, okay naman daw si Caleb. And then, nakikinig naman daw siya. And then, ito nga, itong gawang to, this is big triangle and this is a small triangle. So, si Caleb lang daw yung put. Ayan, kita nyo naman. Si Caleb daw mismo yung nag-segregate dito sa big and between the big and the small triangle. So, nakakatuwa ba? So, alam kasi natin na si Caleb ay may ang tawag dyan, parang late bloomers ba, ganyan. So, alam pala ni Caleb yung mga ganito. Nakakatuwa. Tapos sabi ko kung magpa-participate ba ang init talaga, magpa-participate ba si Caleb sa mga activities nila. Nagpa-participate naman daw si Caleb sa mga activity nila. Siya lang naman daw yung gumagawa. Tsaka natuwa ako ba nakikinig talaga si Caleb sa teacher niya. Parang parang na nakakatuwa kasi hindi ko in-expect na malaki na pala talaga yung improvement ni Caleb nung last time kasi yung hindi pa kami nagpunta sa Sheila, yung dito pa lang kami. Parang pa yun, hindi pa nakikinig si Caleb noon. Ngayon, malaki na yung improvement niya. So, ayan, we're still praying for patience and strength na ma-handle silang dalawa. So,
hoping and praying na tuloy-tuloy yung pag-improve ni Caleb sa mga activities niya. Ngayon nag-aano pala siya, gagawa pala talaga siya ng activities niya na. Tsaka din, iba din siya sa ibang bata, mga kabayan. Yung ibang bata doon pa naiiyak. Tsaka nung first time, nung unang araw nga namin na problema ako ba kung kakayanin ko ba na baka kasi magtantrum si Caleb doon. Hindi, nagulat ako, mga kabayan. Nagulat ako talaga dahil gustong-gusto ni Caleb doon sa school. And then yung ibang bata panay naiyak, tsaka si Liam panay tawag sa akin. Si Caleb, sabi ng teacher na amay siya kasi hindi talaga lumalabas ng classroom si Caleb. Maano lang, pag na-open yung classroom, sumasaglit lang siya, ganyan, tumitingin sa labas. Tapos hindi talaga siya lumalabas, unlike sa ibang bata na panay labas, panay ganyan. Si Caleb mas gusto niyang nasa loob ng classroom. Sobrang pawis. Init talaga. So, ayun yung update, mga kabayan. Pag-pray nyo din po, we're still praying na more improvements pa para kay Caleb sa kanilang dalawa. So, ayun yung update. Nakakatuwa ba yung ganyan ba na may mga improvements niya si Caleb. Tsaka mga kabayan, naniniwala ako, mga kabayan niya, yung mga same Caleb, naku, matatalino yung mga batang ganyan, lalo na pag na-develop na talaga sila. Kaya I'm not losing hope, kasi I believe na matalino yung mga batang mga ganyan. Matalino yan, mga kabayan, pag na na-develop na talaga. So, praying for development ni Caleb. So, ibalik ko na to kahit uuwi muna ako. Ay, may eraser pala siya. Binilhan ko sila ng eraser. Ngayon, binilhan ko sila ng sharpener. Ayan, wala na. Nasaan na yun? Isa kasi sila ni Liam. Bukas bibili kami ng mababaon nila ng mga prutas, kasi gustong-gusto ni Caleb yung prutas. Gusto niya yung baon niya prutas doon sa school. Nakikikain siya sa classmate niya. Hindi ko na iaalis sa bag tong damit niya. Pagkatapos ng activity nila, pag binibigay na yung papel, ay, thank you, be. Ito na yung isa na wala. Ito. Pagkatapos ng activities nila pag binibigay na kanila, si Caleb, pinapapasok niya kaagad sa bag yung activities nila. Enjoy na enjoy talaga si Caleb din, mga kabayan. Hoping na makapasok pa tayo sa loob para ma-update ko kayo sa mga ginagawa nila sa loob ng school. Ask natin si teacher kung pwede ba. Uwi muna ako, mga kabayan, at may gusto talaga akong tahiin Pasok sa nato sa bag ni Caleb. Si hi, Camille. Ito si Camille. Kumusta man yung school, be? Wala ka may assignment, be? Wala ka may assignment? Inas tita, ha? Huwag na may assignment, ha? Magkadutin. Good. Ayan, mga kabayan. Napapansin nyo ang daming damit sa aking machine. So, yung mga yan po, ay plan ko yung i-change. Ano ko yan? A-adjustan ko ba ito? Polo ni Lolo ito. May jacket, hindi kasama tong jacket. Tas, yan, mga i-adjust ko yan. So, bali yung tatahiin ko ngayon ay ito. Pang blazer.
Gawa ulit ako ng pang blazer just like this one nung ginawa ko last time. Ayan. Ito. Ganito yun yung gagawin ko. So, galing ito sa galing ito sa isang dress na kinuha ko dahil medyo so ito po, ito yung parte, yan magkaano ito magkadugtong silang dalawa pero dahil sobrang liit naman ito mga kabayan, ayan. Sobrang liit naman ng dress na to, hindi ko siya magamit. Hindi rin pwedeng gamitin ni Lian dahil nga sobrang kintid. Kailangan below the knee. So, ginawa ko, kukunin ko na lang itong parte ng kanyang upper part. Yung see-through na part niya. Gagawin ko din siyang ganito para may may change. Basta may hirap magtagalog. So, ayan siya. Ito yung niya, forma niya. Kaya update ko na lang kayo pag natapos na mga kabayan. Ilat na gyud mga kabayan. Ayan. Sayang kasi yung agos ng tubig. Yung nilagay sa balon. Ayan. Yung agos ng ulan pinasok dito sa balon. Basa na si Loloy. Di, isod ko ng yellow, dibe? Kaya manghugas ko. Thank you, Lord. Pauwan na pa. Hantod magdamag, Lord. Para mapuno yung tabay. Thank you sa uwan, Lord.